So at ito na nga po mga kababayan, ako pag-usapan po natin itong napakagandang inihahandang programa ng Bureau of Immigration mga kababayan, na kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino, hindi ka na makakapag-intay pa dito po sa programang ito ng Bureau of Immigration, dahil kung titingnan po natin mga kababayan, napakalaking bagay po itong KAIS or itong Civil Aviation and Immigration Security Services, dahil malaki po may tutulong nito sa ating bansa, dahil hindi lang naman po pala naiya yung balak po lagyan nito, kung hindi yung 11 na airports po natin at isang seaport at 6 na border station mga kababayan yung pinagbabalakan na lagyan po ng inihahandang programang ito ng Bureau of Immigration. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, pag ito po na isa katuparan, malaki po ang maitutulong nito sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga OFW po natin na lumalabas at pumapasok ng bansa, dahil mas mapapabilis na po ang proseso at mas protektado po ang seguridad ng bansang Pilipinas. At ito po yung isa sa masasabi po natin na magdadala ng matinding kaunlaran dito po sa ating bansa mga kababayan, dahil nga po sa mabilis na ang proseso at makakapagbigay ito ng matinding seguridad dito po sa ating bansa. At hindi na po basta makakapasok ng Pilipinas or makakalabas ng Pilipinas yung mga pugante na nagtatago sa kamay po ng batas, katulad ni Harry Roque, Bato de la Rosa at yung iba pa mga kababayan na nagbabalak lumabas ng Pilipinas at magtago sa ibang bansa. So ngayon mga kababayan, kung titingnan din po natin, siguro ang iniisip ng mga kababayang Pilipino po natin, baka malaki ang gagastusin po ng ating gobyerno. Maliwanag naman po mga kababayan na wala pong gagastusin miski piso ang ating gobyerno, dahil sagot po ito ng public-private partnership. Ano po, ito pong programang ito na inihahanda ng Bureau of Immigration. So ngayon mga kababayan, ano nga ba ang benepisyo nitong KAIS sa mga kababayang Pilipino po natin? So ngayon, sabi po dito, basahin po natin, ano ang KAIS or itong Civil Aviation and Immigration Security Services? Sabi po dito, ang panukalang modernisasyon ng border security ng Pilipinas, 5 bahagi nito. Una, self-service e-gates, otomatikong gate na magbabasa ng pasaporte at magbubukas sa loob ng ilang segundo. Papalit sa mahabang mano-manong pila. Kung dati, pumipila tayo habang ini-interview mga kababayan ng mga tauhan ng immigration, ngayon, meron na pong self-service e-gates. Kung sakaling maisakatuparan, ito pong programang ito na inihahanda ng Bureau of Immigration, na kung saan ito na po yung automatikong gate mga kababayan na magbabasa ng pasaporte at magbubukas ng pintuan sa loob ng ilang segundo mga kababayan para makapasok yung mga kababayan po nating pasahero. So ngayon, ang pangalawa mga kababayan, na isa sa pinakamaganda, ito pong biometric verification. Bakit po natin nasabi na pinakamaganda po ito? Dahil mga kababayan, dito madadali yung mga pugante at yung mga nagtatago sa kamay ng batas, ano po, na nagtatangkang pumasok ng Pilipinas or lumabas ng ating bansa. Dahil sabi po dito mga kababayan, ang mukha mo ang magpapatunay na ikaw nga ay ikaw. Hindi ito mapipeke, hindi ito maipapasa, hindi mananakaw tulad ng dokumento, dahil ang dokumento mga kababayan kaya pong pikein yan. Ano po, at maliwanag dito sa biometric verification, yung mukha mo ang magpapatunay na ikaw ay ikaw nga. Ano po, at hindi na po mananakaw yan at mapipeke ng kahit na sino. Kung yung sa dokumento dati nakakalusot, nakakalabas ng bansa, ngayon mukhang mahihirapan na kung sakali maisakatuparan po ito pong KAIS na ito. So ngayon, ang isa pa po sa pinakamaganda dito sa KAIS mga kababayan ay ito pong real-time watchlist screening. Bawat pangalan otomatikong itinutugma sa mga security database bago pa makaalis o makapasok ang isang banta. Halimbawa, may isang tao mga kababayan na gustong lumabas ng Pilipinas at nagbigay ng kanyang pangalan at pagkakakilanlan, pero hindi po tumugma ito dun sa totoo niyang pagkakakilanlan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po yan basta-basta makakalabas ng Pilipinas or makakatakas dito po sa ating bansa kung siya po ay may kaso. Dahil nga mga kababayan, dito po sa real-time watchlist screening, na kung saan talagang yung pangalan mo automatikong itinutugma sa database mga kababayan na record ng ating gobyerno. Tang
Sabi pa dito mga kababayan, yung pang-apat, isang konektadong platform mula pre-arrival hanggang pag-alis. Iisang sistema ang may hawak ng record. Tuloy-tuloy, hindi pa ulit-ulit na simula. Kaya mas mabilis ang proseso. Hindi mo na kailangan pumila pa, hindi mo na kailangan gumawa ng kung ano-ano para lang makalabas ng Pilipinas at para lang makapasok ng ating bansa. Kasi nga mga kababayan, mas moderno na yung gagamitin dito po sa prosesong ito ng paglabas at pagpasok ng bansa ng mga kababayang OFW po natin, dahil nga ang hangad ng programang ito mga kababayan ng Bureau of Immigration ay para protektahan ang seguridad ng ating bansa at para pabilisin ang biyahe ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi mo na kailangan pumila pa, hindi mo na kailangan maghintay pa ng napakatagal mga kababayan. So ang pinakahuli po dito at pinakamaganda, ito pong kais mga kababayan, ang magpapatakbo po niyan ay walang iba kung hindi ito pong Bureau of Immigration. Itong isa sa mga sangay ng ating pamahalaan at hindi po ang mga dayuhan. So sabi po dito, mga tauhan mismo ng Bureau of Immigration ang magpapatakbo sa loob ng network na kontrolado ng gobyerno at hindi po ang mga dayuhan mga kababayan. Kaya nga po masisiguro po natin na protektado ang seguridad ng mahal nating Pilipinas mga kababayan. At mas mapapadali na po ang biyahe ng mga kababayang Pilipino po natin at mahihirapan na lumabas ng Pilipinas at magtago sa kamay ng batas at pumasok sa Pilipinas itong may mga kasalanan galing sa ibang bansa, dahil nga po sa programang ito na inihahanda ng Bureau of Immigration. Kasi napakalaking tulong po talaga mga kababayan nitong kais sa mga kababayang Pilipino po natin kung sakali na maiisakatuparan po ito. Kaya mga kababayan, kung usaping seguridad, tungo sa kaunlaran at walang gastos ang gobyerno dahil salamat sa public-private partnership or etong PPP, talagang napakalaking bagay po nito sa mga kababayang Pilipino po natin at sana maisakatuparan po ito mga kababayan. So kayo, what do you think about this news? Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito, yun lang naman.